Grabe, talagang lumalala na nga talaga kung ano-ano itong mga nangyayari. Biro mo, dahil nga sa sinabi ni Robin na hindi siya sumasang-ayon doon sa contempt o kaya sa pag-aaresto kay Robin Padilla. Ngayon, nabigyan ng 7 days, 1 week para madelay yung kaso, plus binigyan siya ng pagkakataon para hikayatin yung mga ibang mga senado para kung sakali man majority of the Senate ay papayag na o kaya papanig doon sa kampo ni Robin Padilla o kaya kung ano yung kagustuhan ni Robin Padilla na mapawalang bisa kung ano yung contempt na inihahain kay Kibuloy, ibig sabihin mawawalan na lang ng ganun. Wow. So, ibig sabihin pala, pag ganun ang nangyari at napawalang bisa yung contempt na inihain o kay ihahain, ibig sabihin, pwede na palang mang-rape, pwede na palang gagawa ng iba't ibang krimen kung sino yung mga tao dyan na malaki ang impluensya pagdating sa politiko. O, di ba? Kasi nga naman, pinapairal nga naman nila yung kanilang utang na loob daw kay Kibuloy kasi nga naman, yung mga tauhan ni Kibuloy or Kibulok, sila ang nagboto sa kanila. So, ibig sabihin, ang kapalit niyan ay loyalty kay Kibuloy. In expense of kung ano ang kanilang katungkulan dyan sa Senado. So, ibig sabihin, kung mas pairalin pala kung ano yung loyalty nila kay Kibulok, instead na kung ano yung gagampanan nilang trabaho, na legal na trabaho dyan sa Senado, wala na talagang mangyayari kung ganyan din pala. Diba? So, ibig sabihin si Risa Ontiveros lang pala dyan nang hindi talaga, hindi mo matitinag yan kasi nga naman, para sa kanyang puso niya ay para sa mga kababaihan, para sa mga kapwa kababayan dyan, lalo na yung mga iba't ibang mga nagiging biktima o kaya mga naging inosente pero naging biktima ni Kibuloy dahil sa panlilinlang o kaya panggagago niya o kaya panghahalay niya sa mga iba't ibang mga kabataan, lalo yung mga walang kamuwang-muwang na mga bata. Diba? Tapos nagsalita pa pati yung mga OFW na hindi na baling mawalan daw sila ng perang ibigay sa pamilya nila, may ibigay lang nila kay Kibulok kasi nga naman dahil sa tiwala nila na baka mamaya, dahil sa pagiging loyal nila kay Kibulok, may liligtas ang kanilang kaluluwa. Pero tingnan mo, naililigtas bang kanilang kaluluwa kung ganyan naghihingalo ng kanilang pamilya, naghihingalo na nilang ang kanilang hanap buhay? Wala na rin silang pera dahil instead sana na panggastos na lang nila sa sarili nila o kaya sa kanilang pamilya, napupunta na lang kay Kibuloy o kaya nag-uutang na sila. Nangungutang na sila ng 5-6 para lang meron silang maibigay kay Kibuloy. Dahil nga naman sa meron silang agreement na kailangan, may quota sila na kailangan ibigay sa kanya. Wow! My God! Naliligaw na tayo. Diba? Mga kababayan, huwag tayong paligaw sa mga taong ganito. Kung nakuha na ni Kibuloy ang simpatya ni Robin, dahil nga naman si Robin, alam nyo naman, na siya ay humahalik sa puwet ni Kibuloy, and that's very obvious, di ba? Doon sa mga senado na tinulungan noon ng kampo ni Kibuloy dahil sa kanilang, dahil sa kanilang kampanya, dahil sa kanilang posisyon. Kung habang buhay naman sila, nakahalik sa puwet ni Kibuloy dahil sa feeling nila may utang na loob sila, pero lahat ng mga yun may katumbas na pera. Maniniwala ba naman kayo na bigla na lang sige, ibubuto kayo ng mga, yung mga katauhan ko, mga membro ko, na walang kapalit na pera, walang katumbas na pera. Natural. Diba? Magdodonate ang mga yan, kapalit ng pera, kapalit ng boto. Huwag na tayong maggagaguhan. Diba? Hindi ako nag-aakusa. Sabihin ko, hanggat wala naman akong ebidensya na talagang nagbayad sila, pero common sense ang pinapairal ko dito. Common sense.
Basta-basta na lang ba nilang ibibigay na, sige, lahat ng mga membro ko iboboto ka, pero walang kapalit na pera. Hello? Sinong ginagago nyo? Diba? May tinatawag na donasyon, sponsorship. Punyeta, kapalit ng kanilang boto. Kaya ngayon, itong mga tao na to, natatakot sila na baka mamaya mawalan na sila ng boto sa susunod na halalan, pues at least, kung sakali man na malalaman ng sambayanan kung sino yung nasa lista na pumanig talaga sa panig ni Robin na wala naman talaga siyang kaalam-alam pagdating sa kanyang posisyon. Ginamit lang niya yung kanyang showbiz personalidad para lang makuha niya kung ano yung boto ng mga tao. Pero at least now, alam nyo na mga kaibigan, walang paninindigan. Walang sariling paninindigan itong si Robin Padilla dahil hanggang ngayon nakahalik pa rin siya sa puwet ni Kibuloy. Kasi nga naman natural, sinuportahan siya ng mga tao ni Kibuloy. Kasi nga naman, kahit hindi na siya nagbayad, kahit hindi siya nagbigay ng donasyon o whatever you call it, hindi na kailangan dahil yung pangalan lang niya sa industriya. 'Di ba? Yung kanyang personalidad sa industriya. That's enough. That's more than enough para yun naging puhunan niya. Pero yung mga ibang nasa Senado, tingnan mo, hindi nga sila dumalo sa mga hearing eh. 'Di ba? Pagkatapos, mamaya't maya, bigla na lang silang magsasign din doon sa panig ni Robin Padilla na hindi na ituloy ang contempt, hindi na ituloy ang pagpapaaresto kay Kibulok. Wow! At least ngayon, malalaman talaga ng buong sambayanan kung sino-sino yung mga talagang totoong mga senador talaga na may puso pagdating sa kanilang mga kababayan. Lalong-lalong na sa mga biktima. Diba? Trinatrato nilang biktima daw si Kibulok. Wow, sinusuportahan ng isang tao na wala nang ginawa kundi magmanipula, magkontrol mga buhay ng mga tao, magkontrol mga kaisipan nila, at sinasabi siya daw ang appointed son of God. Tingnan mo. Pagkatapos mamaya't maya, ika-clarify daw niya na yung sinasabi niyang son of God. Lahat naman daw kung sino yung mga tao na son of God na, tapos nagbigay pa siya ng mga hali-halimbawa. So, ibig sabihin, son of God tayong lahat, di ba? Yun naman talaga nasa Biblia. Pero yung panglilin lang niya sa mga kaisipan ng mga tao, magmula nung in-start niya itong kanyang ehemplo, na hindi natin masabi na talagang totoo ba talagang ehemplo ito ng Diyos o ehemplo ng panlilin lang. Well, you know now. At least you know now kung ano. Diba? Hindi naman gagaling sa akin. Diba? Gamitin nyo na lang ang iyong utak at iyong mga common sense. Nakakaawa yung mga biktima. Ako wala naman akong pakialam sana kung anong nangyayari dyan. Kaso nga, mga biktima na ito. Ngayon, kung wala naman silang mga kapanig o wala namang nagsusuporta o kaya at least kahit papano, nagbibigay naman ng suporta sa kanila o kaya malasakit. Ang sakit, di ba? Dahil yung inaakala nilang mga nandyan sa Senado, na akala nila tutulong para sa kanila, hindi, si Hontiveros na lang, punyeta. So, ibig sabihin, si Hontiveros na lang may puso dyan sa Senado? At iyan, ipinakita ko na sa former, former vlog ko, kung saan nakalagay yung resolusyon na talagang may karapatan ng Senado na talagang magbigay ng hearing. Nakalagay public hearing. Hindi lang sinabi na this is only a hearing about politicians o kung sino mga involved dyan sa gobyerno natin. Hindi, nakalagay public hearing. Pwedeng ganapin dyan, lalong-lalo na kung ang mga idinudulog na mga sa investigasyon ay tao na talagang may kapangyarihan din. 'Di ba? Privately. Mga pribadong tao pero may kapangyarihan. Pagdating sa mga iba't ibang mga bagay, lalong-lalo na kung alam nila na kayang-kaya nilang suhulan, kayang-kaya nilang bayaran ang mga nasa gobyerno. At eto na nga yun. Nakapanghihinayang nga naman
'Diba? Ibinigay natin ang tiwala sa mga taong ito pagkatapos sa bandang huli na kailangan talaga natin dyan sa Senado, wala ni isa. O at least nandun si Coco Pimentel itong nakaraang hearing. O, 'di ba? Pero hindi man lang siya nagsalita. 'Di ba? Itong si Robin nagbibida-bidahan, punyeta. Ngayon alam na natin na wala naman pala siyang kaalam-alam pagdating sa Senado at pagdating sa batas ng Pilipinas dahil sinasabi na wala raw karapatan ang Senado na i-contempt. O, ngayon, pag pumanik naman yung ibang mga senador dyan, ibig sabihin wala kayong silbi. At alam na ng mga tao, alam na nila kung ano ang susunod nilang desisyon pagdating sa botohan. Later on, kung sakaling nandyan pa kayo. At least alam na namin. At least alam na nila. Wala na ko dyan. Pero at least alam na ng mga tao kung sino-sino yung mga tao makonsentidor pagdating sa mga tao na dapat talagang bigyan sana ng pagkakataon para mabigyan ng leksyon o kaya parusa dahil yung hindi niya pag-join o kaya hindi niya pagdalo sa Senado dahil siya ay pinatawag, that means to say wala siyang respeto. So ibig sabihin okay lang pala sa mga senador na to kung sakali man papanig sila kay Robin Padilla. Okay lang pala na hindi na respetuhin kung ano yung desisyon ng korte o kaya desisyon ng Senado para sa kanila. Kasi nga naman, kung sa korte ito, gaganapin ang investigasyon o whatever, natural, malakas na tao ito, pwede siyang magwala o whatever. So at least sa Senado, at least nasa control pa rin siya ng mga tao talaga na mabisa ang power. Kaso nga naman, wala nang power. Dahil pumanig na ang mga to, pumapanig o kay papanig, hindi natin alam. Malalaman natin kung sino talaga yung mga taong konsentidor at malalaman din natin ng mga taong ito, sila yung mga taong loyalista dahil sila ay, alam na natin, 'di ba? May utang na loob, mga punyeta kayo. Nakakahiya. Shame on you.